Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Genaro Gojo Cruz and illustrator Conrad Raquel. Makinang-makinang. Sa loob ng aming bahay, may isang kasangkapang makinang na makinang. Ito ay ang makinang panahon ni Nanay. Kapag pinaandar na ni Nanay ang lumang makina, nagsisimula na ring tumugtog ang isang magandang musika. Parang nagkakaroon ng banda ng musiko sa loob ng aming bahay, tulad ng maririnig kapag may pista. Ino, habulin mo ang bobe ng gumulong, utos ni Nanay. Hahabulin ko naman ang bobe na sinulid na kay bilis-bilis gumulong. Ino, isuot mo na sa karayom ang sunulid na ito, utos ni Nanay. Manliliit naman ang malilinaw kong mata para isuot ang sinulid na sinipsip ko pa ang dulo para lang maipasok sa kay liit na butas ng karayom. Huwag kang aalis sa tabi ko, anak. Kailangan ko ang bilis ng iyong takbo at linaw ng iyong mga mata, lambing ni Nanay. Sa bawat bobe ng iniikira ng sinulid, sa bawat sinulid na isinuot sa butas ng karayom, sa bawat telang ginugupit at tinatahi, sa bawat pagpedal ni Nanay ng makina, natatahi niya ang maliit na kwelyo, ang maliit na manggas, ang maliit na bulsa, ang maliit na laso, ang maliit na bestida ng isang maliit na batang babae. Kilalang mananahi ng damit pambata ang aking nanay. Lahat ng batang babae sa aming lugar nagsuot ng mga bestidang itinahi ni Nanay. Pagkatapos manahi ni Nanay, nagiging parang kabayo ko naman ang makina. Sumasabay ako sa ilalim nito na parang isang maliit na siso. Di naman ako umaalis sa aking kinalalagyan, pero ini-imagine ko na malayong malayo na ang nilalakbay ko. Aba, Ino, ingatan mo ang aking makinang pamana ni Nanay na galing kay Inang, bilin ni Nanay. Sino si Inang, Nanay? Tanong ko. Ang aking lola, nanay ng aking nanay, sagot niya. Nakakalito naman, sabi ko. Aba, hindi naman. Basta isipin mo, lola ko si Inang, paliwanag ni Nanay. At nagsimula na ang mahabang kwento ni Nanay. Kwento ng nanay ko, binili ng aking lolo Tuning ang makina kasi panahon ng giyera. Gusto ng aking lolo na mamalagi sila sa loob ng bahay. Natuwa raw sila kasi parang laruan lang ang makina, simula ni Nanay. Si Lolo Tuning ang asawa ni Inang? Tanong ko. Oo, anak. Gusto ni Lolo Tuning na huwag lumabas ng bahay ang kanyang mga anak. Kaya, niisip niyang bumili ng makina na pwede pagkaabalahan. Bakit makina? Kasi maraming pwedeng gawin sa makina. Kaya sa ilang taon na daw na may giyera, ay naging ligtas sina Inang, Nanay at ang kanyang dalawang kapatid na babae. Nanahilang sila ng nanahi ng kani-kanilang mga damit. Pati damit daw ng mga manika nila, tinahi niya. Maging ang mga damit ng santo sa kanilang maliit na altar, dugtong ni Nanay. Anong nangyari pagkatapos ng giyera? Tanong ko ulit. Aba, syempre, masayang-masaya sila kasi makakalabas na sila ng bahay. Pwede na ulit silang makapag-aral sa paaralan at makapaglaro sa malawak nilang bakuran. Pero, di tumigil ang pag-andar ng makina kahit tapos na ang giyera. Dugtong na kwento ni Nanay. Bakit, Nanay? Kasi, dumami ng dumami ang nagpatahi kay Inang.
Katukatulong niya ang kanyang 3 anak na babae. Namangha ang maraming tao sa ganda ng mga bestidang pambata na kanilang tinatahi, sagot ni nanay. Alam mo, anak, noon bata rin ako katulad mo. Ang tingin ko sa makinang iyan ay isang malaking laruan na pwedeng kalikutin ng hindi nasisira, kwento ni nanay. Talaga, nay? Mangha kong tanong. Oo, sumasakay rin ako sa ilalim niyan na parang siso. Tapos, paiikot-ikutin naman na aking mga kapatid ang isang parang gulong. Siyempre, tumutulong din ako sa aking nanay sa paghabol ng gumulong na bobina, sa pagsusuot ng sinulid sa karayom, sa pag-iikid ng sinulid sa bobina, sa pagpapasada ng tahi sa madadaling bahagi ng damit, hanggang sa natuto na akong manahi ng mga bestida, dugtong na kwento ni nanay. Nakatutuwa talaga. May mahaba at dugtong-dugtong na kwento rin pala ang lumang makina sa loob ng aming bahay. Kaya pala, kung ganon na lang punasan at langisan ni nanay ang lumang makina. Kapag pinunasan niya ito, pwede nang magsalamin sa sobrang kinang. Kapag nilangisan niya ito, nagiging musika ang tunog kapag pinedal. Isang hapon uli, Anak, pakihabol uli ang bobinang gumulong, utos ni nanay. Hinabol ko naman ang bobinang may pulang sinulid na nakaikid. Anak, pakisuot naman sa karayom ang sinulid, sunod na utos ni nanay. Isinuot ko naman ang sinulid na sinipsip ko pa ang dulo para maisuot sa maliit na butas ng karayom. Huwag kang aalis sa tabi ko, anak. Kailangan ko ang bilis ng iyong takbo at linaw ng iyong mga mata. Mamaya, may sorpresa ako sa'yo, lambing uli ni nanay. Sinukatan ako ni nanay gamit ang medida. Sinukatan niya ako sa bandang leeg, braso, dibdib at ibaba ng tiyan. Tapos, may ginuhit si nanay sa isang bulaklaking tela. Para din palang papel ang mga tela. Pwedeng guhitan at pwedeng gupitin. Maraming gupit, tahi, pedal, gupit, tahi, pedal, at gupit, tahi, pedal ang ginawa ni nanay. At narinig ko ang magandang musika na gawa ng lumang makina. Nanood ako sa pananahi ni nanay. Unti-unti, nakita kong nagiging polo ang itinatahi ni nanay. Halika na, anak. Isuot mo itong polong itinahi ko para sa iyo, sabik na aya ni nanay. Isinukat ko ang bulaklaking polo. Aba, kasyang-kasya. Poging-pogi ang anak ko. Mula ngayon, gagawa na rin ako ng mga damit ng batang lalaki. Sunod kong tatahiin ang iyong shorts. Tuwang-tuwang sabi ni nanay. Pero nalungkot ako. Nay, pwede bang maging mananahi ang isang lalaki? Tanong ko kay nanay. Napatingin sa akin si nanay. Itinigil niya ang pagdodrawing sa tela na gagawin niyang shorts para sa akin. Aba, oo naman. Alam mo bang marami ring magagaling na mananahi na lalaki? Ang tawag sa kanila ay sastre. Pero ngayon, maglaro ka muna. Biglang lumiwanag ang mukha ni nanay. Alam ko na ang gusto kong maging. Gusto kong maging isang mahusay na sastre balang araw. Sa ngayon, paglalaroan ko muna ang lumang makina. Siyempre, lagi ko itong iingatan. Salamat sa makinang makinang na pamana ng aking mahal na inang. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you.
You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!